Hi everyone! Meron tayong bagong budgeting video kung saan i-reveal ko na sa inyo yung mga actual na binayaran ko para sa buwan ng January. Tapos later, i-share ko sa inyo magkano yung total na kinita ko sa buwan ng Enero. Good morning everyone! Ang Mami Kiss siya ngayon. Bihis na bihis tayo. Nandito tayo ngayon sa Oval. Medyo matagal-tagal na nung huli ako nagpunta dito kasi meron kasing creeping dito. May creeping naglalakad dito na walang tigil na kinakausap ako. And minsan pag naglalakad ako dito, ayoko na kinakausap ako. So, ayun. Naglipat tayo from hapon. Nagpunta tayo sa mas maagang schedule. Anyway, bago natin pag-usapan yung aking January gastos at saka yung mga naipon ko at saka yung mga kinita ko ng Hunyo. Hunyo? Hindi. Enero pala yung Tagalog. Oo. Ayan, tayo po muna ay magsa-start na maglakad at medyo tumakbo ng konti kasi sasali ako ng marathon. Alam niyo ba yun? Sasali ako ng marathon ng March. February na ngayon. Walang kahit anong training si Mami Chris niya. Nakakainis, nakalimutan ko yung AirPods ko. Hindi tuloy ako makapag-TikTok ng matino. So, ang bala ko ngayon ay maglakad ng 3 minutes straight, tapos tatakbo ko ng 3 minutes straight. Pero bago yan, nag-TikTok muna si Mami Chris na mga warm-up, Oo, kasi hindi ko alam kung anong gagawin kong warm-up para masaya ang ating paglalakad. May mga leg swings, at saka mga tingkayad, hamstring sweeps. Hindi ko alam yung mga official name ng mga, ng mga ginagawa nila as warm-up drills. Pero, sige, tingnan natin kung kakayanin ng Mami Chris nyo to. Ano bang gagawin ni Mami Chris? O, torso twist daw muna. Okay, fine. Let's do the torso twist. Yan. Ang tanging dasal ko lang, sana makatakbo naman ako bago umulan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, yun daw. O, pagkatapos, ano daw gagawin? Okay. Alternating reaches. Okay. Paano yun? 20 reps. Wow, dami pang mga pag-ganon-ganon. Hindi na lang magtakbo-takbo ka. Paano yun? 1, 2. Harap ako sa inyo. Ay, kaso weird naman. Yung puwet ko nakaharap sa kanila. O sige, dito na lang. Tapos, lateral lunges. Ito pwede ko bang gawin na nakatalikod sa kanila? Sana, no? Squats tayo. Okay, game. Squats daw for the squatting ang Mami Chris. Ano yun? 1, 2. Harap na lang ako sa inyo. Nako-conscious ako. 3, 4. Paano yung lunges? Ay gosh, ang ganda lang kaya ko. Ano ba yan? Nakakaloka. Hindi ko kaya na sobrang mababa. Tama ba yung form ko? Dapat talaga kasama ko si Daddy Justin yun eh. Paano ba yun? Grabe stretching pala. Hinihingal na siya, be. Be, paano ginagawa ni Ma'am siya yun? May sinutunda kasi ako sa TikTok eh. Ayun o. Ay! Paano yun yung ginagawa? O, di maganon. Tingkayad muna tayo. Kikita niyo pa ba ako? 2. Uy, may pa butt kicks pa. Gusto ko yun ha. Paano ba yung butt kicks? Parang huli ko atang ginawa. Sana hindi naman umulog-ulog. Paano? Ang hirap pala pag ito yung suot mo na bag, 4, 8, 9, 10. Okay, ano pa daw yung gagawin? The things you do to keep your body in shape. High knees. Okay, high knees daw. Okay, high knees. High na knees. Parang yun ang gusto ko high na knees. 1, 2, 3. Ito pala yung okay na spot para mag-stretching. Ano ba yun? Ginagano nila, di ba? Hindi ako makatayo sa isang paa. Colors. Tama ba? Oh, sorry, we're still struggling. This is our first time. 3, 3,
Shucks, grabe ang sakit-sakit nun. Okay, pabalik. Paano ba yung... Grabe, hindi ko kaya mabalik. Wait lang. 1. Uy, sa mga pro runners dyan, can you comment? Paano ba ito ginagawa? Sakit sa puwit, grabe. Grabe. Ang hirap pala na ito. Buti na lang, wala na masyado tumatak. Medyo hindi na ako-conscious sa mamikis niya. Alam mo kung anong gusto kong gawin? Gusto kong tanggalin yung t-shirt ko. Wala naman na masyado tumatakbo. So, carry balls na lang. Uy, grabe init. Pawis na pawis siya, girl. Good luck sa atin kung mababastos tayo mamaya o hindi. Look at my tummy. Nakakabawi-bawi na tayo, friendships. Grabe, init. Saan ko ito lalagay? I'm looking for a good-fitting sports bra. Ito yung nabili ko sa Hong Kong. Tama ba? Sa Hong Kong ko ba ito binili? Ayan, medyo maluwag yung foam niya. Pero at least yung support, it's there. Ha? Uy, grabe, hindi mo siya naisimulan. Hindi ko naisimulan, nagbabutil-butil na yung aking pawis. 8, 9, 10, 11, 12. Uy, solo ko na yung oval. By the way, do you like my new shoes? Bumili ako sa Decathlon nung nag-sale. Matagal ko nang gusto to kaso nasa 3,000. Ay, nung nag-1,500, binili na ng mamikis nyo. Ayan. Ang socks ko from Myeongdong. Ay, isip ko nga, worth ba bumili ng running socks? Kasi so far, okay pa naman tong akin. Or maybe later on sa aking running journey. Okay. So, ang plano natin is maglalakad muna ako ng 3 minutes straight. Tapos, tatakbo tayo ng 3 minutes straight. Buti nilang may pahidban ako, girl. Grabe. Stretching pa lang. Yung tagaktak ng pawis ko, unbelievable. Kala mo tumakbo na siya ng ilang laps. Anyway, I think naka 3 minutes na ako ng lakad. At ngayon, tatakbo na tayo. Whew. Okay. So, pahirap ako yung sarili ko habang tumatakbo ko. Kukwento ko sa inyo. Ano ba talaga ang trabaho ng mamikis ninyo? Kasi, makikita nyo sa title, nakalagay, rakitera. Actually, wala naman ako isang bagay na ginagawa talaga. Marami akong ginagawa. Depende sa mga magiging kliyente na makukuha ko. So, hindi ako namimili ng trabaho. Kahit anong trabaho, basta makakapag-generate ng income, okay ako dyan. Pwede akong mag-live sell, pwede akong gumawa ng video, pwede akong mag-edit, diba? Gumawa ng script, sagot-sagot ng email. May mga nagtatanong sa comment section, VA ka ba, mamikis? Hindi ko alam eh. Sa totoo lang. Hindi ko alam kung may category na tong trabaho na to. Basta, sa dami ng iba-ibang bagay na ginagawa ko, ang tawag ko na lang sa kanya, racket. Ang mamikis niyo ay full-time raketera. Pero safe to say, nung nagpa-register ako sa BIR, services talaga ang yung category ko. Kasi nung time na yun, wala pang mga content creator na tawag dun na subcategory or new category. Basta, under services ako. Kaya kahit anong ipagawa sa akin, mag-host ako, mag-live selling ako, magpasabay. Ay, hindi naman. Yung pasabay, ano ko lang yan. On the side. Oo, nalugi nga tayo doon. Dapat nga, hindi ko tataksan yun. Anyway, mag-host, mag-live sell, mag-edit, ano pa, mag-create ng content, iba-iba, kung ano-ano. Friends, lakad nga muna tayo. Ang hirap pala magkwento kapag tumatakbo. So, natapos lahat ng mga kliyente ko noong December. And marami sa kanila nagbayad noong December. So, nung pumasok yung taon ng 2025, oy, totoo to ha, hindi ako nagbibiro. Hindi ko alam kung saan kamay na Diyos ko kukunin yung mga pabayad sa bills, nakakaloka. And at that time, walang mga clients or brands na kumukuha sa akin. Tapos, dito sa YouTube where you're watching, girl, palugi na tayo dito. Baka naman pwede nyo i-share to sa mga friends nyo para bumalik tayo sa dati. Ay, nakakaloka. In short, ang mamikis nyo, wala tayong income. And ang una ko naisip at that time is,
Kasi ang gulo ng isip ko di ba? Hindi ko na alam sa kukunin Hindi ko alam paano ako maghahanap ng ande. Sabi ko, linisin ko kaya yung bahay namin. Yung closet ko, yung makeup drawer ko, yung mga hindi nabili na mga Bangkok items, Taiwan items, yung mga binili ko pa sa Korea. Sabi ko, ibenta ko na. Kahit palugi. So, ang mangyayari nun, magiging maluwag yung bahay, makakapag-isip ako, malinis tingnan. At the same time, kahit papano, kung lugi naman na tayo doon, maibalik man lang kahit konti. Dahil dyan, tatapusin ko lang itong takbo ko. Papakita ko sa inyo ano itsura ng planner. Kasi sobrang excited ako sa amount na kinita ko ng January. Ayan, nakauwi na tayo. Pero bago ang lahat, dahil makikita nyo kamay ko, napaka-dry. Grabe sa dryness na aking kamay. Is it because I'm almost 40? Anyway, shoutout to Ninang Pam. Yes, if you're a long-time follower, I'm still good friends with Ninang Pam. And occasionally, nagkikita kami sa mga sa mga ganap sa mundo. Ganap sa mundo, paano ba yun? Hindi, nagbakasyon sila last time sa Thailand. Tapos tinanong namin yung pag-travel namin sa Thailand. Nagpunta din kami doon. Salamat, Ninang Pam. Titipid ko po yung bigay yung lotion. Anyway, ito na nga. Ito yung aking pinakitang planner. Ilalagay ko pala dito. Ayan, ilalagay ko dito sa screen yung ginawa ko na January budget breakdown. Ito yung ginamit ko na planner noon. This one I got sa TikTok. Ganito yung itsura ng niya. Teka, magkakaplema pa talaga. Talaga ba? Nagkaplema pa talaga. Ito yung itsura ng Teka. Ayan. Ito yung itsura ng template layout. Ano man tawag dyan? Yung design. Yung design niya. Ayan. Sa TikTok shop ko siya nabili. Pero yung sinishare ko na link sa IG story is from Lazada. This one naman is from Lazada. Almost the same, but the only difference is that kayo yung maglalagay ng mga itemized na category. Ay, hindi. What am I talking about? Loko. Sorry guys. Mamigas nyo is I'm currently having a splitting headache. Nakakaloka. Is it because wala akong kilay? Ayun. Anyway, as I was saying, kayo maglalagay nung mga items dito. Ayun. Teka nga, magkikilay nga muna ako. Saglit. Here's my Kikay kit na nakalagay po sa camera bag. Alam nyo, kaya kong bumuo ng isang full face using itong mga ito. And I can definitely let go of all the makeup items na nandun sa drawer ko. As long as I have ito lang. Okay na ako. Ay, minimalist na daw siya. Totoo ba yan? Okay, wait lang. Magkikilay lang ako Grabe kasi. Grabe kasi. Ang sakit ng ulo ko. Dahil dyan, magkikilay ako. Ano ba yung sinasabi ko sa inyo? Mas maganda to sa TikTok. Wait lang. Mas maganda yung nasa Lazada na planner. Tsaka naka-spring siya na ganyan. Okay, ladies and gentlemen, thank you so much. If you have reach this part of the video, samahan niyo muna ako magkilay saglit. Saglit lang. This pencil I bought sa Taiwan, and yung gagamitin kong brown mascara I bought sa Thailand. Uy, salamat sa love na pinapakita niyo dun sa tawag dun? Sa mga makeup videos ko lately. Diba? Sabi na ng mga nanonood dyan, Mami Grace, hindi na pa makeup video to. Ano na ginagawa mo? Di ayun na nga. Asa na nga ba tayo? Ay, grabe. Alam niyo talaga, sinulat ko talaga lahat ng mga gastos ko, tsaka yung mga binayaran ko, tsaka yung mga dumating na pera sa akin. Okay, balikan lang natin, reviewin lang natin ano ba yung nandito sa aking January 2025 na budget breakdown. Okay. Kung makikita natin ngayon yung aking January budget breakdown, ang daming pinagkakagastusan ng Mami Chris ninyo. So, isa-isahin natin siya ha. So, pagdating sa rent, ang nilaan ko na budget dyan ay 10,000 pesos. So, pareho lang din naman yung binayaran ko. Pagdating sa electricity, ang nilaan ko na budget ay 8,000 pesos. Ang aming binayaran ngayon ay 6,570 pesos. Para na yan sa 2 units ha. Kasi kung nasa nyo ako pinapanood ngayon, ito yung aking office. Tapos sa taas, doon kami nakatira. So, 2 units siya. Sa water, ang nilaan ko ay 450. Alam niyo kung magkano ang bill ko sa tubig? 607 pesos. Sabi ko, Daddy, may swimming pool pa tayo. Bakit ang mahal? Tapos na-realize ko, kasi bumili ako ng bagong washing machine. So, may ako naglalaba. Pagkatapos, pagdating sa telepono ko, 1,000 pesos ang aking nilalaan. Naka-prepaid na ang Mami Cash ninyo. Pero, ang nakalagay lang dito, ang ginastos ko this month is 900 pesos. Sa TV, ay mali. Ay, hindi, tama.
Sa cable TV, 1,100 ang binayaran ni Daddy Justin nyo. Siya ang sumasagot nito. 1,050 kasi siya lang naman ang mahilig manood ng mga NBA, ganun-ganun. Pero pagdating sa internet, oh my gosh, ang internet natin, ang nilaan ko na budget dito is 4,000 pesos. Pero, ang actual na bayaran natin ay 3,800 pesos. O ngayon, i-total natin yan. Sige, so 10,000... Pagdating, ay, may home repairs pa ako Oo, dapat pala idadagdag ko dito yung home repairs. Bigla ako nagka-home repairs kasi may mga nasira at kung ano-ano pa. Inabot yun ng 2,044. Dapat pala, naglalaan ako ng monthly budget para doon, no? Mami, Christmas mo pinapagawa yung apartment mo, hindi mo naman bayan. Ganun lang talaga ako. Gusto ko lang na kung saan ako nakatira, may it be sa akin o hindi. Gusto ko komportable, maayos, and everything is functioning. Kung kaya ko naman gawa ng paraan, minsan, ako na nagpapasiuna. Kasi alam ko naman yung akin landlord. Cha-cha-cha-cha. Okay, game. Compute natin. 10,000 plus 6,970 plus 607 plus 100 plus 3,800 plus 1,050. Uy! Ay. Yun, sa bahay pa lang, ladies and gentlemen, alam nyo kung magkano na? 24,971. So, pagdating sa mga kailangan sa bahay para mamuhay kami ng maayos, ang dapat pala na nilalaan ko na budget ay 25,000. My gosh, dito pa ng 25,000 na! Anyway, so that's the housing apartment category. Now, let's move on to the next category. Ito yung sobrang magastos talaga ako pagdating sa pagkain. Okay, sa groceries, ang nilaan ko na budget ay 10,000 pesos. Pero I'm so proud of myself kasi naka 9,409 lang tayo. Kahit pa paano may natira. Pero sana, no? Mas mabawasan pa ng konti yun. Dining out. Alam niyo kung magkano nilagay ko na budget sa dining out? 5,000 pesos lang. Sabi ko, hindi ako sobrang lalabas ngayon. Kailangan magtipid tayo. Kailangan sa bahay lang tayo magluluto. Ay, girl! Inabot ang 11,627 pesos ang actual na But, pagdating sa karinderya food, 8,000 na nilaan ko na budget. Pero alam niyo, magkano nagastos ko? 2,000 pesos lang! Palakpakan naman dyan. Dapat meron akong pabel ito. Yan! Dapat ganun. O, sige, may pabel tayo dyan. Sa Grab food to ha. Kasi dati, grabe talaga ako mag-Grab food. Ang nilaan ko na budget sa Grab food is 5,000 nung buwan ng January. And I'm so proud of myself, 2,912 lang ang aking actual na binayaran. Sa palengke, eto hindi kayo maniniwala, sa palengke, Mami Chris, nung sinasabi ko na 2,000 pesos lang yung nilaan ko sa palengke funds, ganyan, ang dami nagko-comment na, Mami, totoo ba yan? Parang kulang ata yung 2,000 pesos sa pang isang buong buwan. Alam niyo kung magkano lang nagastos ko sa palengke? 410. So, 2,000 pesos yung nilaan ko na budget, yung actual is 410 pesos lang. Alam niyo kung magkano yung total nun? Sige, computein natin. 9,409 plus 11,627 plus 2,000 plus 2,912 plus 410. Ladies and gentlemen, para makakain tayo, 26,358. Ang laki. Napakalaki. Oh my gosh. Doon pa lang, no? Kinakabahan na ako. Wow, I have to secure 50,000 pesos para may tirahan kami na komportable, may tubig, may internet, at may bahay. Medyo mabigat ba? So far, medyo nararamdaman nyo ba? Yung kaba na nararamdaman ng aking dibdib. Balik tayo ngayon sa... Ay, hindi na pala tayo babalik. Move on na pala tayo dun sa susunod na category, which is health. Nako. Di ba sabi nila, health is wealth. Totoo yan. If you can take good care of your body, ang dami mong matitipid kasi ang lakas-lakas mo kumita tapos nagkakasakit ka, maya ka sa ER. Okay, game. Naglagay ako ng budget sa insurance at saka sa medical at chuchuchu. Na sa insurance, it's 7,000. Tapos sa medical, it's 4,000. Pero, ganito nangyari. Okay? Medyo nalilito pa ako kung paano ko ina-navigate yung health category. Pero nilagyan ko na lang ng bagong category na doctor's check-up. Inabot ako ng 3,800 pesos. What? Oo. Tapos, mapansin niyo wala kang retainer? Nawala yung mga retainers ko. Di ba? Nagpagawa ako ng bagong retainers. 2 pares. Isa nung plastic, isa nung naka-wire. Girl, inabot yun ng 10,000 pesos. Tapos, may cavity pa ako. Tapos, nilagyan ko ng dental sealant si Liam. Actually, 14,000 yun. Pero, nagpa-down payment lang yung dentista na 10,000. Tapos, yung additional na 4,000, makikarry over na sa next month.
Oh, di ang dami ko na sinabi sa inyo. So, pagdating ngayon sa health, ang nilaan ko doon, kung ito susumahin nyo na 11,000, naging 13,800 yung actual na gastos. Ang saya. Ang saya-saya. Ang goal ko is mapababa yung health category as much as possible. Talaga ba? Okay. Anyway, let's move on to transportation. Oo. So, thank you Lord. Wala tayong binabayaran na buwan ng bills pagdating sa car payment. And, ang nilaan ko naman dito, sa car payment and insurance, na yun lang yung mahirap dito sa sa planner na to. Ayan o. Nakikita nyo ba? Nakalagay na yung mga, yung mga itemized na mga stuff. Those sa isang beginner, it's helpful. Pero halimbawa sa akin, hindi ko na mapalitan. Kaso sayang, hindi ko naman buburahin, di ba? No, anyway, ang gulo ko na magkwento. Naglaan tayo ng 3,200 para sa kahit anong babayaran para sa kotse at saka insurance. Tapos, wala naman akong binayaran. So, itatabi ko na lang yon. Sa fuel, sabi ni Daddy Justin, 10,000 daw madalas ang average na nagagastos namin pagdating sa gas. Akala nyo masaya magkakotse. Ay, akala nyo ang porma-porma. Akala nyo ang sarap i-flex. Uy, pag kayo'y may kotse na, sinasabi ko sa inyo. Pag kayo'y may kotse na, tatamarin ka ng mag-drive. Mas gusto mo na lang mamasahe. Kasi number 1, ang mahal ng gas. Pangalawa, minsan ang hirap mag-park. Ayun. Diba? Iba na naman yung topic natin. 10,000 pesos yung nilagay ko na budget dyan. Pero, hulaan nyo kung magkano. 3,300 lang ang nagastos natin sa gas. Oo. Mamaya, bakit ko yun i-explain? Bakit ganyan? Mamaya, may karugtong kasi ito na family event. Mamaya pang kategory yun. Pagkatapos, pagdating naman sa bus, train, taxi, e-bike, and stuff like that, 3,000 pesos yun nilaan ko na budget. Pero, 2,725 lang ang aking, tawag dito, nagastos pagdating sa pag-e-bike, pag-jeep. Kadalasan nga nung tinitingnan ko yung mga yung mga transpo ko dito, isang beses lang ata ako nag-move it. Hindi ko nga sure kung may move it dito. Anyway, hindi ako masyadong nag-in-drive din. Lahat yun e-bike. Kakapunta sa oval, kakapunta rin sa badminton, sa parking. Kasi yung parking namin, kung nasa kami ngayon, actually, we can park our car here. It's just that, ang dami kasing mga gamit ng aming landlord. So, medyo mahirap ang spacing dito. Kaya, nagre-rent pa. Ay, ayun pala, ilalagay ko yun. Parking rent. Oo. Lalagay ko yun. Oo nga, no, nakalimutan ko yun. But still, we're good. But next month, isasama ko na siya sa budget. Buti na lang, nakwento-kwento ko sa inyo. Nakapark kami siguro mga 30 meters from our house. Parang ganun. Anyway, balik nga tayo dun sa sa fuel, di ba? Para maiisip nyo, mabigas talaga, ang ginastos nyo lang sa fuel ay 3,300. Actually, nagkaroon kasi kami ng family event. So, ayan, dito punta muna tayo sa ibang category. So, sa events, entertainment. Nagkaroon kami ng family reunion na ang budget ko doon, everything nakakasama na yung gas, yung toll, yung pagkain, yung entrance, yung contribution, stuff like that. 10,000 pesos. So, doon ko nilaan yung isang, fuel allocation o parang ganon. Doon ko nilagay. Doon ko chinarge. So, ang budget ko doon is 10,000 pesos. Pero, I'm so proud of myself. Nakatipid tayo ng halos 2,000 kasi 8,607 pesos lang yung nagastos ko dun sa family reunion na yarn. Okay, maliban pa dun, pagdating naman sa, eto na nga, no, sa credit card, di ba naglagay ako ng, tawag dito, naglagay ako ng budget na 20,000 pesos. Pero I was very mindful na hindi ko gagamitin yung credit card ko unless kailangan lang talaga. AKA kapag bibili tayo ng flights. At saka pag magbubook na Airbnb. Anyway. Di ayun, nilagyan ko na 20,000 pesos. Hindi ko alam kung kinount ko to. I'll do the math again, ha. Hindi ko maalala kung kinount ko to. Yung 18,500. Yun yung binayaran ko sa BDO, eh. Mamaya makikita natin pag kinocompute ko na. Di ayun. Ito sa mga personal items. Di ba? Nagtitipid na nga ako. Kaya nga ako nag-badminton. Tsaka naglakad-lakad para wala masyadong gastos. Hindi na ako masyadong nag-swimming. Sabi ko ganyan. Kasi every time nagpupunta kami sa Ace Water Spa,
600 to 800 yun. Depende kung may voucher o wala. Per person ha. Si Liam hindi siya kasama. Kami dalawa ni Daddy Justin yun. O di ayun. Naglagay ako ngayon dito ng budget na 4,700 para sa swimming. At saka 2,400 para sa walking. So in total, magkano yun? Ano ba yun? Magiging physical activity na lang siya na category. Buuin na natin, no? Diba? So, pag pinag-add ko yun, 7,100 pesos. Pero alam niyo, magkano ginastos ko? Kaka-Decathlon ko. My gosh, Decathlon na yung bagong ano ko ngayon, Watsons. Oo, dati pag nasa Watsons ako, ang saya-saya ko, diba? Kasi kung anong pampaganda, mga skincare. Actually, kahit naman ngayon, masaya pa rin ako pag nasa Watsons ako. Pero girl, ngayon pa active lifestyle tayo, nakakaloka ang Mommy Cares ninyo. Inaabot ng 15,235 pesos. Lahat ng mga nabili ko na equipment, sapatos. Kasi sasali ako ng marathon, di ba? Bumili ako ng sapatos, bumili ako ng mga t-shirt na dry fit, bumili ako ng badminton, mga raketa, ayun, stuff like that. Oo. So, ayun. Ngayon, sa personal care, wala akong binili kasi. Gawa ng thank you. Shoutout kay Ever Belena. Pinadala nila ako ng shampoo and conditioner. So, thank you. Marami pa akong stock ng mga pampaganda kaya wala akong masyadong ginasto sa mga skincare and makeup. Ayun. Thank you po. Oh, at saka ito, girl. Mga 5 taon ko pa ito bago maubos. Gagawa ka ng video nito, ha? Oh, ayan. And dun tayo sa others na category. So, kagaya na sinasabi ko sa inyo, paano ko i-explain? Ang hirap i-explain kasi kung paano how I do things dito sa house, especially sa category ng finances. But this is how I like to do it as a raketera. Okay? Hindi natin as an employee. I will be doing a totally different budgeting strategy kung ako ay employee na sumasahod ng monthly, ganon, na salary, kumpara sa kung raketera ko. Anyway, dami ko na naman sinasabi. Ayan. Alam niyo ba na pinasasahod ako kay sarili ko? Dati, ang sahod ko sa sarili ko, 40,000 pesos every month. Hindi naman tayo ganun kalakasan na kumita. Kaya, binabaan ko na yung sahod ko. 15,000 na lang. And unfortunately, I have to ito, nasasad talaga ako every time kinukwento ko to eh. Diba, meron ako mga girls dito. Ay, talaga, may pabe. Diba, meron ako mga girls dito sa, sa office. So, from Monday to Friday dati, 5 times a week sila pumapasok. Hanggang sa naging 3 times a week. Hanggang sa ngayon, it's just me and occasionally sometimes si Ana. If naabutan niyo pa si Ana, Ana is my personal assistant na rumarakit-rakit na lang din siya kasama ko kung kailangan. Pero ngayon kasi hindi ko afford magpasahod kaya ayun, hindi ko sila kasama sa budget. O di dahil dyan, 15,000 yung sahod ko. Si Daddy Justin sumasahod din siya from everything na accumulated na income na dumarating dito sa bahay. Pinapasahod din si Daddy Justin yun kasi bakit? Mami, kasi wala ba trabaho si Daddy Justin? Ako naiinis po yung nagsasabi na walang trabaho si Justin. Marami naman yung trabaho, maliban sa pagiging principal at saka teacher, kasi nag-homeschool siya di ba? Okay. He is my legal advisor. He's also my accountant. Ano pa yung ginagawa niya? Siya yung nagtatax, nagbabasa ng mga kontrata. Ano ba ginagawa ni Daddy? Naniningil, o di ba? Siya lahat yun. The business side of it all. Si Daddy Justin nyo. Ako lang yung mga mga creative side na mga ginagawa ko. Tsaka ako yung nakikipag-communicate sa mga brands, sa mga clients, ganyan. Okay. So, ayun. Ano pa? O yun yung mga nagastos ko. Teka, naguluhan na ako sa sulat ko na to. Kaya minsan mas maganda rin talaga na naka-Excel no? Friends, nahihirapan ako. Kasi nung una ko siyang tinotal, iba yung figure. Ngayon, iba na naman yung figure. Okay, bahala na kayo kung gusto nyong maging investigador. Investigator talaga. O sige, kung magkamali man ako ng computation, magkamali kayo ng computation. Basta ang mahalaga sa akin, hindi siya lalagpas sa budget allocated na 150,000 lang dapat. Yung mga overhead expenses. Yun yung mga tawag ko dito. Oo. Yun sila, overhead expenses. Kailangan hindi tayo lumagpas sa 150,000. Or else, hindi ko na-afford. Okay. Anyway, according to my calculator, ayan daw. 143,496 yung actual na nagastos natin. Kung ma-minus ko siya, minus natin sa 150,000 na yun yung budget ko. Girl, nakatipid pa ako. Tingnan niyo yan. 6,504. Bongga. Yun pala ang difference. Bakit saan ako kaya sumobra? Kasi iba yung computation ko kahapon. Or baka inaantok na ako nung kinukompute ko to. Oh, di ba? May natabi pa tayo kahit papaano.
Oh, ngayon, eto na nga. Mahaba tong video na to ha. Sana hindi kayo, hindi kayo mapagod. Pag-uusapan na natin. Mami Chris, okay. Nalaman na natin ngayon yung actual na mga pinagagastos mo. How about yung actual na kinita mo? Dahil dyan, ladies and gentlemen, eto na. Siguro magiging separate video na lang yung gagawin natin dito, ha? Pero just to give you parang overview ng mga kinita ko sa buwan ng Enero, maniniwala ba kayo na nakasecure ako ng halos 373,000? Sa buwan lang ng January yan. And I'm so proud of myself. Thank you so much everyone for watching this video. Definitely, mas magiging specific ako kung paano ko nahanap itong mga anda na ito sa susunod nating video. Thank you for watching! I'll see you again next time. Bye!